Kakalipat lang namin noon sa isang bahay pero nag-aarkila lang. Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Alex. Ako nga pala si Ipay at ibabahagi ko lang ang nakakatakot naming karanasan. Hindi lang nangyayari sa mga bundok o sa liblib na lugar ang kababalaghan. Dahil itong ibabahagi ko po sa inyo ngayon, nangyari sa mismong lugar kung saan maraming tao at kapitbahay. Noong nag-aarkila pa kami sa isang lumang bahay, pang Kastila na disenyo, sa umpisa nagtataka kami, Sir Alex, dahil yung mga bisita nila mama at papa, maging mga kaibigan ko, ay nagsasalita kahit nasa bungad pa lang ng aming gate. Magandang hapon po. Parang may kinakausap ang mga ito sa tabi ng gate o kung minsan doon sa may halamanan. Sinong kinakausap mo dyan? Yung lola mo. Saan? Ayun o. Ay wala na. Teka. Wala po kaming kasamang matanda sa bahay. Si lola po ay nasa probinsya. Sino yung kanina? Di ko alam yung sinasabi mo. Inakala ko pa noon na nagbibiro lang ang aking kaibigan. Tugon naman ng aking mga magulang. Baka na malikmata lang si Donna kasi may mga tao talaga na ganon. Hanggang sa isang beses noon, Sir Alex, yung kaibigan na ni Papa ang nakapansin sa matanda na nasa halamanan daw nakatayo at nakatitig sa kanya. Hindi sumagot ng batiin niya ito ng magandang hapon kung kaya naitanong niya kay Papa. Sinong matanda? Ayun no, ay wala na. Baka lumabas. Sumagot naman si Papa at sinabing wala kaming kasamang matanda sa bahay. Hanggang sa pati yung mga kaibigan ni Mama, Sir, ay gano'n na rin ang kanilang nakikita. Pare-pareho silang lahat na sinasabing may matanda raw sa bahay namin. Kung minsan nasa kusina nakaupo at kung minsan naman nasa bungad daw ng aming bahay. Nagtataka sila sapagkat kapag nagbibigay ng galang ay hindi raw sumasagot ang matandang ito, sa halip nakatitig lang. May isang insidente pa nun, Sir, na talagang kinilabutan ako sapagkat yung isa kong kaibigan ay ayaw pumasok sa aming bahay sa kadahilan ng, ayon sa kanya, nakaharang daw ang lola ko sa pintuan. Kaya ang nangyari noon, doon na lamang kami sa may kalsada dahil pati ako, nanindig ang aking balahibo. Ang ipinagtataka lang namin, Sir, mga bisita lang ang nakakakita sa matanda. Kami nila mama, papa, mga kapatid ko, ni minsan ay hindi namin nasilay ang sinasabi nila. Katagalan, dahil pati kami pinaparamdaman na rin tulad ng kusang paggalaw ng mga gamit sa loob ng bahay, umalis kami roon, Sir Alex. Marami kasing mga lumang gamit sa loob ng bahay, yung mga antik, na koleksyon daw ng may-ari ng bahay kasi kahiligan niya yon. Paniwala nila, binahayan daw ng mga hindi nakikitang nilalang ang mga kagamitan na yon. Sa huli, lumipat na lamang kami sa ibang lugar, gawa ng medyo kabado na rin sa mga nangyayari sa bahay na yon. At eto naman po ay kung kailan nagkaroon na ako ng trabaho sa ibang lugar. Malayo sa uuwian kung kaya ako'y nangumpahan ng isang kwarto at nasa second floor ito. Hindi ko masabi, Sir, kung ano ang aking nasilayan. Kung kaluluwa ba o isang aswang. Kung dayo ba o taga roon lang, basta ito'y nangyari pa rin sa mataong lugar. Mag-isa akong natutulog sa ikalawang palapag ng bahay. Bumili ako ng maliit na TV sa kwarto sapagkat yun lang ang aking pinagkakalibangan doon kapag walang trabaho at kapag uuwi galing sa trabaho. Isang beses pasado 8:00 ng gabi, habang nanunood ng palabas, Sir Alex, may napansin akong parang anino ng figurang tao na dumaan sa bintana, hindi sa loob kundi sa labas. Wala lang naman po sa akin yon, hindi ko binigyang pansin. Buhat ng bintana eh. Siyempre, makikita mo talaga kapag may dumadaan, di ba? Hanggang sa isang gabi pa, kung hindi ako nagkakamali 10:00 na noon.
Habang nanunood ng TV, nakapatay naman ng ilaw sa loob ng kwarto, napansin ko namang may figura ng tao na nasa bintana. Nakikita ko siya sa gilid ng aking mata. Pagkaharap ko sa kinaroroonan nito, sir, ay nandudoon nga sa labas ng bintana na parang nakasuot ng itim na damit. Dahan-dahan itong gumagalaw at parang lumalayo tapos bumabalik na naman. Dito ko lang naisip na nasa second floor nga pala ako. Bakit may taong nakatayo sa bintana? Nang mapagtanto ko yun, sir, pagkatitig ko ulit sa figurang yun, halos hindi ako makagalaw, bunsod nang dinikit ng nilalang na ito ang kanyang kamay na may mahahabang kuko sa bintana na yun, tapos dahan-dahan na umaatras. At siya nga pala, ang bintana, sir, ay salamin pero makikita mo kapag may tao sa labas, sapagkat kulay puti ang kurtina nito at may ilaw pa na nagmumula sa poste na abot hanggang doon. So ayun na nga po, nangangatal ang buong katawan ko noon. Pero nung wala na siya sa bintana, dun pa lamang ako nakagalaw. Sa puntong yun, walang kung ano-ano. Kumaripas na ako ng takbo papunta sa baba, sa kabilang kwarto kung saan may nangungupahan din na isang babae. Doon ako natulog at kinabukasan, kahit kakabayad ko pa lang ng upa, lumisan na kagad ako sa lugar na yon sa takot na baka magpakita ulit ang nakakapangilabot na nilalang na yon. Di ko masabi kung aswang ba o ligaw na kaluluwa ang aking nasilayan. Basta ang sigurado, sir, meron itong mahahabang kuko tapos lumulutang. Isang mapagpalang araw o gabi sa inyo, Sir Alex. Ako ulit si Devona at ibabahagi ko naman ang kwento ng aking tatay kung kailan maliliit pa kami ng mga panahon na yon, na talaga namang sobrang nakakapanindig balahibo. Actually, karanasan po namin ng pamilya ito, Sir Alex. Naaalala ko pa ang tagpong yon. Nakatira kami sa bukid, sa isang lugar na tahimik at malayo sa ingay ng mga sasakyan sa bayan. Yung bahay po namin, sir, yung pang-probinsya po talaga ang disenyo. Yari sa kahoy na diretso sa lupa at may silong yung 2 kwarto. Lahat kami, sir, ay sa iisang kwarto lang natutulog, buhat ng maliliit pa lang kami noon. Natatandaan ko pa, lampara lang ang gamit naming tanglaw sa dilim sapagkat hindi pa abot ng kuryente ang aming lugar. Tuwing matutulog na, sumisiksik talaga ako sa kilikili ng aking nanay dahil sa natatakot kami kapag gabi na. Malimit kasi kaming nakakarinig ng mga huni ng kikik doon, palaging dumadaan. Walang mintis yun, Sir Alex, kada gabi talaga. Yung paligid naman po ay talagang malilim dahil halos punong kahoy ang nakapalibot. Sobrang payapa lang, bunsod ng malalayo ang agwat ng mga kapitbahay. So diretso tayo sa pinakabuod ng kwento. Mayroon kaming alagang aso, Sir Alex, na buntis. Sa labas ito natutulog dahil maraming pulgas. Hindi na iiwasan yon, lalo na kapag buntis ang aso. Kahit liguin mo pa araw-araw, bumabalik-balik talaga. Ginawan yon ng bahay na maliit ni Papa sa may bandang kusina bilang preparasyon kasi nga malapit ng mga anak. So nung nakapanganak na, bali 7 lahat ang kanyang naging anak. Marami yon kaya balak ni Papa na ipamigay sa mga kakilala kapag ka nasa hustong gulang na. Magtitira na lamang ng 1 o 2 kasi mahirap din magpakain ng maraming aso. Ngunit isang gabi kung kailan, napakaliwanag ng buwan. Ayon sa aking nanay, mga 12:00 ng gabi, nagising siya dahil may naririnig na kumakaluskos sa labas ng bahay na parang dahan-dahan na naglalakad. Naglaho naman kagad ito kung kaya nakatulog ulit ang aking inay. Pagpatak ng 3:00 ng madaling araw, yung tatay ko naman po, sir, ang nagising noon. Pagkukwento pa niya,
May naririnig daw siya na parang may kung anong nilalang na naglalakad paikot-ikot sa aming bahay doon. Iniisip niya aso lang kasi may mga aso rin talaga na paghala-gala, di ba? Pinakiramdaman lang ng aking papa yun. Nang maya-maya pa, nababatid niyang parang may nginunguya ang nilalang na ito. At yung ingay niya, parang asong galit at dinig talaga ni papa ang hingal nito sa bawat kagat o sa nginunguya na kung ano na parang nadudurog na buto. Iba na ang nararamdaman ng aking itay nun kung kaya. Ang ginawa niya, sir, dahan-dahan siyang pumunta sa kusina at kumuha ng karit. Pumwesto sa may bandang bahagi ng dingding kung saan may maliit na siwang at hinanap niya yung pinagmumulan ng ingay. Nang ilang sandali pa, dumaan ito sa tapat niya, Sir Alex, na may nginunguya. Na sa pagkakalarawan ni Papa, isang aswang ang kanyang nasilay. Sapagkat mahaba umano ang katawan nito, sir, na sobrang makapal ang balahibo at nakakatakot ang hingal. Parang tao lang daw, ngunit pagapang kung umusad at may tangan na bagay sa bunganga, natingin ni Papa, mga tuta namin na ilang araw pa lang ipinanganak. Kita niya yon gawa ng kulay puti yung mga tuta. Inilabutan si Papa sa kanyang nasilay. Dahil ayon sa kanya, hayok na hayok daw ito base sa naririnig niyang ingay. So ang ginawa ni Papa, dahan-dahan naman siya na bumalik sa kwarto at ginising kami nila mama. Pagkatapos ay pinalipat sa kabilang kwarto. Nagtataka pa nga ako noon kasi sumisenya si Papa na wag maingay at dahan-dahan daw na maglakad. Hanggang sa natakot na rin ako sapagkat naririnig ko na rin yung ingay ng aswang sa labas ng aming bahay. At kaya kami pinalipat ay dahil yung kwarto po namin na yun, sir, kung saan kami natutulog ay sira ang isang bahagi ng sahig. Nag-aalala si Papa na baka pumasok ang aswang sa loob ng aming bahay at pag-aatakihin kami. So noong nakalipat na, nawala rin naman po yung ingay ng aswang sa labas. Siguro nabatid nito na nagising kaming lahat kung kaya agad din na lumisan. Nakatulog ako noon pati yung kapatid ko, pero si Mama at Papa ay nakikiramdam lang kasi nga madilim pa ng mga oras na yon. Kung baga hindi na sila natulog. Nung lumiliwanag na, Sir Alex, kung kailan gising na rin kami. Pagkalabas namin ng mga kapatid ko, bumungad sa aming lahat ang kalunos-lunos na sinapit ng aming mga tuta. Pati na yung nanay nito. Lahat talaga, sir, ay pinatay. Tapos ulo lang ang kinain maliban sa nanay. Kasi parang pinatay lang talaga para hindi makalikha ng ingay. Nakakaawa lang kasi yung mga tuta ay nagkalat sa aming palibot. Meron pa nga sa silong at lahat ay wala ng mga ulo. Nang dahil sa pangyayari, inayos ni Papa yung sahig naming sira pati na yung mga butas-butas sa dingding na pwedeng makapasok ang aswang. Sabi pa niya, paano na lang daw kung wala yung mga tuta namin? Malamang sa malamang, pumasok daw ang aswang na yun sa bahay sapagkat naghahanap ng makakain. Nang dahil sa insidente, napatunayan ni Papa na hindi basta kwento ang mga usaping aswang buhat ng siya mismo, Sir Alex. Nasaksihan ng dalawang mata nito ang nilalang na dumaan sa kanyang harapan. Hindi lang siya napansin ng aswang kasi nga sumilip lang naman nun si Papa sa dingding na may siwang. At base sa kwento ng iilang kapitbahay namin sa lugar, maging sila raw pala, sir, ay nakaranas din na kinain ng aswang ang mga alaga nilang hayop. Nasabi na lamang nila nun, taga-baryo lang din ang aswang na yon. Wala namang napapabalitang may pinatay o biniktima na tao, ngunit salot pa rin na may tuturing sapagkat kumakain ng mga hayop na hindi niya naman alaga. Kaya matapos ang kaganapan na yon, nag-iingat na talaga ang aking mga magulang tulad ng pag-iingat ng mga residente sa lugar. At yun na nga po, bukod sa pag-ayos ni Papa sa mga butas ng aming bahay, nagtanim din ang aking mga magulang, sir, ng mga halaman na kung tawagin ay makabuhay. Pinalibot talaga yun sa aming bakuran
pati na sa tabi ng aming bahay kung saan may bintana. Nagsabit din ng mga matutulis na kawayan para kahit papano ay mag-alangan ang masamang nilalang na lumapit. Matapos noon, Sir Alex, awa ng Diyos, hindi na naulit ang nakakapangilabot na pangyayari na yon. Siguro'y totoong epektibo rin ang makabuhay sapagkat sa pagdaan ng panahon, nagkaroon na lang kami ng panibagong alagang mga tuta, mga aso. Ni minsan ay wala na talaga kaming naulinigang may naglalakad at humihingal na nakakatakot sa labas ng aming bahay. Na kahit papaano, nakakatulog na kami ng mahimbing tuwing gabi. At yun lang po, sir, ang kwento naming nakakatakot. Hanggang sa muli, Devo ng Zamboanga. Ang mundo ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi.